sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap na patunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa ka ba sa mga nag-iisip o naghahanap ng mga paraan upang epektibong makapag-aral at hindi mag-cramming sa iyong mga gawain? Ngunit nahirapan ka dahil maraming factors na umahadlang kabilang na ang iyong oras. May isang teknik na inirekomenda dyan ang mga eksperto. Ito ang tinatawag na Pomodoro Technique na nagsimula kay Francesco Cirillo kung saan ito daw ay isang time management method na tutulong upang makapag-boost ng iyong productivity at magamit mo ang iyong oras ng tama, lalo na sa iyong pag-aaral. Ayon sa eksperto, ang mga hakbang sa Pomodoro Technique ay ang pagpili ng mga kailangan mong gawin sa loob ng itinakdang oras. Karaniwan na ang 25 minutes upang mag-aral. Matapos ang oras na itinakda ay magkakaroon ka ng short break at mag-set muli ng oras hanggang makumpleto mo ang isang oras o depende sa plano mo. Mabisang paraan umano ito upang magkaroon ng focus sa mga bagay na dapat mong gawin sa loob ng isang oras. Ayon pa sa pag-aaral, ang ideya na ito ay ang pagkakaroon ng organisasyon sa mga gawain at ito ay upang madaling ma-digest ang iyong inaaral. Iba-iba man tayo ng pamamaraan sa pag-aaral at ang ilan ay gumagawa rin ng kanilang sariling bilang ng oras. Depende sa mas nakatutulong sa kanila upang magkaroon ng focus sa mga dapat nilang gawin. Mahalaga pa rin ay magkaroon ka ng oras upang mag-aral at oras din upang makapagpahinga. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Siguro yung team namin, we're not the tallest team, but we thrive on the system of Coach Jong. Obviously, we're an underdog. So I think yung identity ng team is systematic sa defense and offense. Kailangan yung isip lagi is play to win. Hi! We are the NX Road Warriors! Panoorin ang ating interview sa Match Point. Mabuhay ang atletang Pilipino! Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 15 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig, ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong Balita. Pilipinas, araw ng Huwebes, 21 na sa buwan ng Enero taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Ika-2 at ika-3 impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, tinanggihan na ng Office of the Secretary General ng Kamara. Pangulong Bongbong Marcos sumailalim sa medical observation matapos magpasuri sa St. Luke's Hospital. Impormasyon na nasa Cambodia o Thailand na si Atong ang iniimbestigahan na. Mugshots ni Bong Revilla at iba pang kapwa akusado sa kasong malversation ipinalabasan ng DILG. Department of Interior and Local Government, kumpiyansa naman na nasa Lisbon, Portugal, si Saldico. MMDA General Manager Torre itinanggi na nag-file ng optional retirement sa police service. Opisyal ng Army, pinagbabaril ng 3 CAPGO members sa loob ng kampo sa Rodriguez, Rizal. Patay. At pinakamalamig na panahon sa Metro Manila ngayong amihan na season na itala. Magandang hapon, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong at Henry Uri.
Sa detalye ng mga balita, nabulilyaso ang ikalawa at ikatlong impeachment complaint na iniharap laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw. Ito ay dahil hindi tinanggap ng opisina ng House Secretary General ang dalawang reklamo. Sa House Secretary General na si Secretary General Cheloy Garapil ang dapat na tumanggap ng impeachment complaint, subalit siya ay nasa Taiwan para tong manggap ng parangal. Nauna na ang tinangka ng grupong bayan na i-file ang reklamo na sinunda naman ang isa pang pagtatangka mula sa pangkat ni dating Congressman Mike Defensor at Congressman Jacinto Paras. Ayon sa complainants, ang pagtanggi ng Office of the Secretary General ng Kamara na tanggapin ang impeachment complaint ay malinaw na paglabag sa rules ng kapulungan at saligang batas. Ang reklamo ng bayan ay inendorso naman ng Makabayan Bloc habang tumanggi ang grupo ng dalawang dating mambabatas na pangalanan ng tatlong endorser ng kanilang impeachment complaint. Sumailalim sa magdamag na medical observation si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa St. Luke's Hospital, Quezon City matapos makaramdam ng discomfort. Pero ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ito ay precautionary measure lamang. Pinayuhan umano ng doktor ang Pangulo na magpahinga at sumailalim sa monitoring. Nananatili namang stable ang kondisyon ni Marcos Jr. na balik trabaho at kasulukuyan ng nasa Malacanang. Pakinggan po natin si Yusek Castro. The President spent the night under medical observation as a precautionary measure after experiencing discomfort. His doctors advise rest and monitoring, and his condition remains stable. The President continued to carry out his responsibilities while under medical observation and has returned to Malacanang. Balansyado! 19 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa iba pang mga balita, iniimbestigahan na ng mga otoridad ang impormasyong nasa Cambodia at Thailand si Atong ang number 1 wanted ng bansa ayon sa DILG. Sa panayam ng media sa Campo Crame, sinabi ng Interior and Local Government Secretary John B. Cremulya na sinusuri na ang impormasyong ito na nagmula mismo sa star witness sa kaso ng missing sabongero na si Julie Patidongan. Ayon kay Cremulya, may impormasyon na patuloy yung manong nagpapatakbo ng online sabong si Ang sa Cambodia, kasabay naman ang paglipat ng ilang operasyon kaugnay ng Pogo sa Thailand at Cambodia border. Narito si Cremulya. According to the reports, meron na siyang operations ng online sabong doon based there in Cambodia. So baka nakaset up siya ng network doon. Kasi tanda mo lahat ng mga Pogo lumipat from Manila to Cambodia. Samantala, kasadong magdeklara ng Red Alert ang Bureau of Jail Management and Penology oras na maaresto na ang gaming tycoon na si Charlie Atong Ang. Sabi sa DZRH News ni BJMP spokesperson Superintendent J. Rex Bustinera, standard operating procedure SOP ito kapag high profile ang kaso. Kaya handa na anya ang Santa Cruz District Jail kasunod ng inisyong arrest warrant ng Santa Cruz Laguna Regional Trial Court Branch 26 kung saan ang piitan ay 699% na congested at wala ng bakanteng selda. Iyahalo si Ang sa iba pang preso sa pasilidad kasabay ng pagsigurong walang magiging VIP o special treatment. Bukod sa Santa Cruz District Jail, sinabi ni Bustinera na pinaghanda na rin ang San Pablo City Jail at Lipa City Jail kung saan may nakabingbing kaso ang tycoon. 21 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Ipinalabas naman ng Philippine National Police ang blurred na mugshot ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. matapos sumuko noong Martes sa Campo Crame. Ayon kay DILG Secretary John B. Cremulya, walang special treatment sa kanyang kaibigan kahit naantala ang pagsasapubliko ng naturang larawan. Sinabi ng kalihim na alanganing oras na nang dumating sa Campo Crame sa Revilla kung kaya't hindi agad natapos ang buong proseso sa pagkuha ng mugshot. Binigyang din na Cremulya na walang intensyon na ilihim sa publiko ang nabanggit na proseso. Samantala, ang mugshots ng 6 na co-accused na Revilla sa kasong malversation of public funds kaugnay sa flood control scandal ay nirelease na rin kamakalawa unong araw ng Martes.
Pinaniniwala ang nagtatago sa loob ng isang gated community sa Lisbon, Portugal, si Zaldeco. Ay kay Interior Secretary John Vic Remulla, mataas ang kumpiyansa ng mga otoridad sa lokasyon ni Ko batay sa patuloy na surveillance, ngunit nahihirapan silang makalapit sa kanya dahil sa mahigpit na seguridad ng komunidad. Bihira rin umanong lumabas ng bahay si Ko at halos nananatili lamang sa loob ng gated community, kaya limitado ang aksyon ng mga operatiba. Matatanda ang isa sa mga hamon sa pag-aresto kay Ko na nasasangkot sa flood control scandal ang kawalan ng extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at Portugal. Ayon sa ulat, may hawak din si Ko na Portuguese passport na nagpapakomplikado sa proseso ng posibleng pagbabalik niya sa bansa. Ano naman nag-vlog na si Salty ko doon. Wow. Okay guys. Anong vlog? Okay guys, Portuguese video. Corny. Samantala, sa iba pang mga balita, hindi pa rin ligtas si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Senator Pampilo Lacson, chairman ng naturang komite, kinakailangan pa rin magpaliwanag si Bonoan sa isyu ng mali-maling coordinates ng mga proyekto ng ahensya. Maliban na niya sa panglilito o susumbong sa Pangulo website, posibleng gagamitin din na depensa sa kaso ng maling coordinates dahil maaaring palabasin na hindi totoo ang ghost project. Lumabas sa testimonya na DPWH Undersecretary Arthur Bisnar at Ricardo Bernabe III na 86% ng mga flood control projects ay mali ang mga coordinates na nagpapatunay na sinadyang mali ang isinumite sa Malacanang. Babala ni Lacson, kapag umiwas at hindi maipaliwanag ng maayos ni Bonoan ang isinumiting maling grid coordinates, maaari itong ma-cite in contempt at makulong din sa Senado. Tiniyak naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na matatapos na sa Pebrero ang bagong drainage project sa Araneta Avenue. Kasabay ito ng pag-inspeksyon ng kalihim sa naturang proyekto kaninang umaga. Naanya malaking tulong sa dekada ng problema ng baha sa mga mabababang lugar sa Quezon City at karatig lugar. Ayon kay Dizon, matatapos na rin ang paghuhukay sa kahabaan ng San Juan River na daluyan ng tubig mula sa Quezon City hanggang sa San Juan City. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang DPWH sa Project NOAA para magawa ang isang simulation upang makita kung epektibo ang mga proyektong ito ng gobyerno. 24 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, itinanggi dating Philippine National Police Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III na nagretiro na siya sa Hanay. Sa panayam ng DCRH 2x2, sinabi ni Torre na wala siyang pinipirmahang optional retirement, taliwasan na ng inanunsyo sa Campo Crame. Paliwanag ni Torre, si Pangulong Bongbong Marcos ang magdidesisyon kung mananatili sa mother agency ang opisyal kahit may iba itong function sa iba pang tanggapan ng gobyerno. Pakinggan natin ang kanyang tinig. I-clear ko pa yan in the next few days sa ibang mga concerned agencies, concerned officers. Ganun po. Hindi kayo nag-apply, General? Hindi ako nag-apply. Wala akong pinirmahan. Samantala ay namin din ito rin na nababahala naman siya sa kahahantungan ng mga harassment case laban sa kanya buhat ng naging trabaho o magtrabaho sa Philippine National Police. Balikan natin ang kanyang tinig. Isang concern lang diyan, na real concern. Gusto ko maklear din lahat ng mga harassment cases laban sa akin dahil nga sa harassment cases ko rin. Hindi rin ako eligible sa retirement benefit. Samantala, handa at maluwag sa kalooban ni dating PNP Chief Nicolas Torre III ang paglipat ng kanyang 4-star rank kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Itong nilinaw ni Palace Press Officer Claire Castro sa isang press briefing matapos umunong makausap si Torre, kung saan naging malinaw na ang unang kalituhan sa kanyang status. Ayon kay Castro, makatatanggap si Torre ng full benefit sa kanyang optional retirement bilang 4-star general. Pakinggan at panuorin po natin si Yusek Claire Castro. The President appointed General Torre as the General Manager of MMDA. He took his office. He is now actively performing his job as the General Manager of MMDA. And for his optional retirement, he will receive full benefits and emoluments as a 4-star general.
Samantala, may nakahanda ng pasilidad ang Bureau of Corrections sakaling may mahatulan sa mga kasong may kaugnayan sa controversial flood control scandal. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., patuloy ang pagtatayo ng isang Supermax Prison Facility sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro na ilalaan naman para sa mga high-profile criminals. Halos tapos na umano ang naturang pasilidad at target itong makumpleto sa unang kwarto ng taon sakaling kailanganin para sa mga sangkot sa flood control anomaly. Narito ang tinig ni Katapang. Puro kasi designated na Supermax. So doon nilalagay lahat yung mga serious heinous crime offenders. Meron na, almost done na. First this quarter, matatapos na. Just in case na kailanganin na maglagay ng facility para doon sa mga involved sa flood control. Bubuksan ang bagong kulungan sa Palayan City, Nueva Ecija sa darating na Pebrero bilang bahagi ng mga hakbang ng pamahalaan sa jail decongestion. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., gagamitin ang inilaan na 60 ektaryang lupa mula sa provincial government ng Nueva Ecija para sa isang Unified Penology and Correctional Facility na magsisilbing tahanan ng BJMP Provincial Jail at Bucor Reception and Diagnostic Center at inaasahang kaya itong tumanggap ng hanggang 3,000 inmates. Sa kaugnay na balita, binigyang din naman ni Supreme Court Chief Justice Alexander Hismundo na ang jail decongestion ay usapin ng katarungan, dignidad at karapatang pantao sa pagbubukas ng National Jail Decongestion Summit. Sinabi ni Hismundo na ang matinding siksikan sa mga kulungan ay humahadlang sa mabilis na makatarungang pagdinig ng mga kaso at sumisira sa layunin ng rehabilitasyon ng mga person deprived of liberty. Kaya naman patuloy ang hakbang ng hudikatura sa pagpapahusay ng jail rules. Binigyang halaga ng Korte Suprema ang ikalawang Jail Decongestion Summit bilang panawagan sa sama-samang pagkilos para sa mas mabilis at makataong hustisya sa bansa. Kinundina ng Philippine Army ang pamamaslang sa isa nitong detachment commander sa loob mismo ng patrol base ng 80th Infantry Battalion sa Barangay Puray, Rodriguez, Rizal. Sa report ni Rizal Provincial Police Director Police Colonel Feloteo Gonzalgo, nabatid na CAFGU mismo ang bumaril sa 35-year-old na biktima gabi ng Enero 20. Naaresto na ang suspect kabilang ang dalawang kapwa CAFGU na pawang mga nakainom at nagpaputok ng mangyari ang insidente. Batay sa salaysay ng pulisya, nagmi-meeting ang 3 tauhan ng hukbong katihan kabilang ang detachment commander nilang sarhento nang sumilip sa kwarto ang isa sa mga suspect at tutukan sila ng M16 rifle. Sinubukan kalmahin ng biktima ang suspect pero pinaulanan ito ng bala hanggang sa maubos ang gamit na magazine. Samantala, tiniyak naman sa DZRH ni Army spokesperson Colonel Louis De Maala na magbibigay sila ng full assistance sa pamilya ng yumaong biktima. 30 minuto na makalipas ang 5:00 ng hapon. Sumayin nyo na ang unang bugso ng mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong at Henry Uri. Balansyado. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan
amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Siguro yung team namin, we're not the tallest team, but we thrive on the system of Coach Jong. Obviously, we're an underdog. So I think yung identity ng team is systematic sa defense and offense. Kailangan yung isip lagi is play to win. Hi, we are the LS Road Warriors. Panoorin ang ating interview sa Match Point. Mabuhay ang atletang Pilipino! Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy
Bawal yan tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Siguro yung team namin, we're not the tallest team, but we thrive on the system of Coach Jong. Obviously, we're an underdog. So I think yung identity ng team is systematic sa defense and offense. Kailangan yung isip lagi is play to win. Hi, we are the NS Road Warriors. Panoorin ang ating interview sa Match Point. Mabuhay ang atletang Pilipino! Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat.
Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Lupit ng Merkul. Ano bang Webes? Webes. Ang daming mga parang bigat, ano? Bigat ng araw simula kaninang umaga. Binulaga tayo ng magdamag na inobserbahan ng doktor ang ating Pangulo pagkatapos yung mga impeachment complaint sa Kongreso yung dalawang sumunod ay binokya ng kwan. Pero kailangan malaman natin siguro, partner, na pagka wala ang head wala ang SecGen, sino ba ang pwedeng tumanggap? Yung bang mga tauhan niya sa kanyang opisina ay maaaring tumanggap nito o talagang it's a sole duties and responsibility ng Secretary General sapagkat sabi ng mga abogado, hindi, administerial lang naman yun Hindi daw explicitly kasi na nasa batas daw. Yan ang claim ng mga nag-file ng impeachment complaint. Pangatlo na impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na ngayon ay stable naman. Partner, ang kanyang kondisyon, back to work na daw siya ayon sa palace spokesperson matapos ang kanyang pagbisita sa ospital. Ayan, meron daw siyang diverticulitis. Ano yun? Parang may tinitingnan ko yung diverticulitis. Bigla ako napag-google ako sapagkat baka magkamali tayo ng basa. Ano ang root word nun? Ang sabi rito, gusto mo bang malaman what does poop like with diverticulitis? Kailangan mag-ingat tayo dyan, partner, kasi tungkol sa kalusugan yan. So, kailangan ay ang source mo dyan ay mga medical professionals. Dito ako magbabatay sa Cleveland Clinic. Kung gusto mo, nasa ba yung palagi nating WebMed MD? Gusto mo ba ito? Dito tayo.
O kung gusto mo naman ay National Institute of Health. Halimbawa, mga gusto mong source dito sapagkat dito tayo sa WebMD sapagkat ito na may palaging ginagamit. Diverticulitis is the infection or inflammation of pouches that can form in your intestines. Siguro, Rojo, sa tawagan mo nga din maya kung sinong pwede mong maunang tawagan. Baka si Dr. Tony Leachon, doktor yun Baka po pwede na siya makapagpaliwanag dito. Ano ba itong diverticulitis? Para bang dito, ang litratong ipinakikita, partner Pag may diverticulitis ka, yung iyong mga bituka ay nagkakaroon ng parang maliliit na hindi naman bukol, kundi yung bumibintog yung gilid para nagkakaroon ng pouches ang tawag Pouch. Oo. Pouches. Ang pouch parang maliliit na bag yun, di ba? Oo, parang may maliliit na lumalabas sa gilid ng bituka mo na bilog. Ewan ko kung anong laman nun. Ano nga ba? Pero sabi naman nila, ano ba dyan? Ano ba yan? Serious major ba yan? Illness? Partner, hindi ako base lang tayo ko verbatim dito sa binabasa sabi nga ng WebMD. Hindi ko muna siguro, mahirap ito, partner dahil ang nakalagay lang dito ano ito? Diverticula. Yung pala, yung sinasabi mo sigurong root word. Meron kang diverticula. Ano yun? They can show up anywhere in your intestine. Intestine. Saang intestine? Sa large o sa small intestine? Dalawa kasi yan. Nakalagay rito. Wala. Kahit sa ang part ng intestine, siguro large ito or any part of your intestine for that matter. Pero Diyos, tawagan mo kasi si Dr. Tony Leachon, makahingi tayo ng paliwanag dito. Ano ba itong diverticulitis na ito? Para mas accurate yung... So officially, yan ang inilabas sa medical Hindi. Ang mismo may sabi, yung may katawan ang Pangulo Wala daw siyang... Medical bulletin ng Pangulo? Wala. Siya mismo ang nagsabi na meron daw lang siyang diverticulitis. Okay. Oo. Siya may sabi nung... Siya may sabi noon kanina doon sa inilabas niyang statement. Diverticulitis is the inflammation or infection of small pouches in the colon wall, causing sudden lower abdominal pain. Yan. Nako. Sabi ng Mayo Clinic, ito daw naman ay typically the wall of the large intestine, also called the colon, is smooth, and the regular bulging pouch in the colon wall is called diverticulum. Sa colon. Sa colon. Nako. Sa labas. So kailangan po, Mr. President, kumain tayo ng maraming gulay at maraming fiber para sa colon health. Oo. Diba? Pero alam niyo, pero kung sumakit ang tiyan ng abdomen ng Pangulo, buti naitakbo agad sa ospital na pa-check up agad. Marami po kasing trabaho. hindi pwedeng lumisan sa trabaho. Pero alam niyo, Mr. President, may ugalit na pagpupulungan lang. Total naman kayo na may na-hospital na rin. Magdamag na kayong inobserbahan na kayo magdamag ng doktor, sabi sa Kwan, di ba? Sabi sa inyong inalabas na impormasyon kanina monitoring ng inyong tagapagsalita. So, nag-under kayo. You spent the night, di ba? Under medical observation, yan ang sabi. Sabihin, magdamag kayong inobserbahan ng doktor, so, tinitingnan yung inyong Kwan. Tinitingnan ng kung anong mangyayari at anong inyong nararamdaman. Bigla kayong nadala sa St. Luke's daw, partner Sa St. Luke's daw. Hindi kasi sa pag-describe mo, biglang baka sobrang sakit yung abdomen. Tiyan yun di ba? So, alam mo yun, di ba sabi nila, sakitan ka na lahat, wag lang ang sakit ng ngipin at sakit ng tiyan. Mahirap yun. Pero alam niyo, Mr. President, ito na may long-standing issue na sa inyo at marami namang kababayan natin ang humihingi para mapanuto na kung ano ba talaga ang nangyayari sa inyo. Hindi lamang po dyan sa inyong bituka. Sapagkat
Mr. President, hindi na ho ninyo maitago kasi yung inyong pagngiwi at saka yung inyong pagnguya at saka yung inyong pag nagsasalita kayo medyo gamul-gamul ho Mr. President. Yan na may siguro it could you cannot deny it because ang dami ng mga recorded na lumalabas pati yung inyong mga minsang speeches ay nagsasali-saliwa na ho yung mga laman at maraming kumakalat niya sa social media at yung inyong kapatid na nagsabi na kayo ay gumagamit ng illegal na droga. Kaya ang hinihingi ng ating mga kababayan, Mr. President, yung undergo hair follicle test once and for all para malaman ng tao na kasi ang isa hong grounds sa impeachment, yung unang impeachment na isinampalaban sa inyo, partner, ang nakalagay doon grounds for impeachment na inilagay doon sa kanyang na ipinail unang-una ngayong Enero, which was last Monday, if I'm not mistaken, partner. Hindi ba? Ang inilagay dyan ang sabi rito sa impeachment complaint na ito na ipinail ng isang abogado na nagngangalang attorney, anong pangalan nito siya, attorney na ito? Attorney Andre De Jesus. Alam mo yung mga grounds, partner, na binabanggit kung bakit dapat ma-impeach ang presidente. Ang nakalagay ditong grounds ay respondent, which is the president, is a drug addict whose condition impairs his judgment and leadership. Ito kung po ito, on record po ito, ito na may kumalat na pag-uusapan na Respondent ordered and enabled the kidnapping and surrender of former President Rodrigo Roa Duterte to the ICC. Respondent failed to veto unprogrammed appropriations and other unconstitutional provisions of the General Appropriations Bill. Respondent benefited from kickbacks arising from budget insertion and ghost flood control projects. Respondent created the ICI to shield corrupt allies. So ito yung mga ground for impeachment na isinampan ni Attorney De Jesus laban sa Pangulo. At talagang hindi siya partner nangiming isulat ito. Respondent is a drug addict whose condition impairs his judgment and leadership. Siguro, Mr. President, para masampal ninyo ng masampal ninyo ng kasinungalingan at mapasubalian ninyo itong laging ibinabato sa inyo kung kayo nga ba'y gumagamit ng illegal na droga o hindi, tugunin na ninyo yung the only way na kayo maklaro, yung hair follicle test. With all due respect ho, Mr. President. Sapagkat isipin mo, partner, kung itong artikulong ito mababasa, siguro na may umabot na nga ito sa international community. Mga presidente at mga matataas na dignitary ng iba-ibang bansa. Tapos ito ang grounds na ginamit, bukod pa nga yung sinasabi mismo ng kanyang kapatid. Mr. President, it's high time, Mr. President, para kasi talagang pag pinagbatayan yung ganyang mga sintomas, partner, na sasalay-saliwa yung iyong bagang at panga at talaga hungkwan yan. Mr. President, mahirap tanggapin yung pinag-iisipan kayo talaga na kayo po'y gumagamit sapagkat sintomas yan Ano ba yan, sintomas? Ano ba sakit ho yan? Bukod dun sa inyong diverticulitis. Yung inyong pagngunguya at pagngiwi-ngiwi, Mr. President. Ano ba yan? Ba't di nyo din ho yan patingnan? Di ba? Baka ho yan kinakailangan ninyong may paliwanag sapagkat sabi nung nag-complain sa inyo nakaka-apekto na yan sa inyong pagdidesisyon at pamumuno sa bansa.
Alright. Anyway, so let's wait na lang for the impeachment kung matutuloy nga ba yan, kung may grounds yan, 'di ba? Pero yung dalawa na final ay mukhang tegi na. Oo. Tinatawagan natin yung mga proponent ng dalawa. Unfortunately, na sa kasal. Sino ba ikinakasal? Ay, wow. Congressman Mike, Secretary John Esperon, sino ho bang ikinakasal? Mukhang kinuhang ninong. Mukhang ninong po kayo. Ba't di kayo nangumbit at namantikaan naman ang uso namin? Oo nga. Hindi, nakalimutan nyo din ang pangalawang pambansang ninong. Kasi ang pambansang ninong natin dito sa DZRH, si Ninong Lakay Deo Macalma. Ikaw ang pangalawa. Ang dami mong mga inaanak, di ba? Oo. Ba't hindi nyo daw in-invite si Ninong Henry? Grabe. Ang laki ko pa naman magpakimkim. Biglang ganun no? So, hopefully po, pagka tapos na ang wedding ceremony, baka sagutin nila yung tawag natin. Huwag kang mag-alala, tayo daw dalawa naman ninong at ninang ni Diyosa, malapit na rin yan. Kasi yung producer natin. Nagpaalam na ba kayo sa tatay? Sa papa mo, Diyosa? Alam ba yan ang ama mo? Nagpaalam ka ba? Kaya biro lang, yung mabait na bata po yan. Sige. At mag-aantay tayo kung sino ang pwede nating makapulong sa kanila. Plus, isa pang malaki partner na usapin yung akala natin siguro yung mga pulis yamot na yamot, hindi lang makapagsalita. Tao rin yan, partner. Pagod na sa paghahanap kay Atong Ang Ole Pasadin biglang may balita nasa Cambodia na pala. Umano naman yun. Umano, hindi pa naman po confirmed. Pero syempre, ang tanong, saan ba nanggaling yung balitang yon na nasa Thailand or Cambodia na daw? Cambodia, 'di ba? Si DILG Secretary Remulla yata ang kumbaga yan yung mga sinasabi niya sa media, pero di umano naman lagi, 'di ba? May mga naririnig na 'di ba? Pero alam mo, siguro yung ating national security cluster partner, lahat ng mga kabilang dito, PNP, AFP, National Security Council, Department of National Defense, of course. Tingnan nga ninyo, bakit ba pagka may mga ganyang high profile accused, or sabihin na natin criminal, for the sake of argument, paano ba nakakalabas ng ibang kwanyan? We know for a fact na we are archipelagic nation, partner. Marami tayong tabing dagat na pwedeng backdoor, pwedeng lusutan hindi lang naman sa airport at mga pantalan pwede, di ba? Pero may bantay dagat tayo kasi malaking sampal may Coast Guard, malaking sampal, partner, sa hustisya yan yung lalo na sa mga naapi, lalo na sa mga nawalan, lalo na sa mga namatayan, lalo na sa mga naghahanap ng prayer o ng kasagutan sa kanilang prayer na magkaroon ng katarungan yung pagkawala o pagkasawi ng kanilang mahal sa buhay. Yes. Ang tanong nga, bakit ganun? Napakadali naman, if ever totoo yun, diba? Napakadali. Una, Saldico, nakalabas. Pero kasi, syempre, very high profile. Nabanggit mo nga, partner, isa sa factor yan, kung napag-uusapan talaga out in the open, syempre, matitiktikan na nila na, parang may so kailangan kumilos na sila. Pero partner, kung halimbawa namang lookout bulletin lang at dumaan ka sa paliparan, like for example, Secretary Bunuan, di ba? Nakalabas naman siya. Pagkat lookout lang, di naman hold departure order, di ba? Pero yung sinasabi ng BI na walang record sa kanila na dumaan, simula nung magkaroon ng usapin, masangkot sa kaso, walang sinasabi ang BI na walang record sa amin si Atong Ang kung lumabas ito. Pero biglang lalabas na, nakalabas na, saan yan dumaan? Saan dumaan? Sinong nagpalusot diyan? Alam nga namang yan ay naglangoy simula sa Manila Bay papunta ng hindi ba? Nagsalbabida. The likes of yung nangyari kay Alice Guo, sinasabi naman na nagbangka, nagbarko, simula kung saan nagpasalin-salin, di ba? Napapunta ng Malaysia, umabot ng Singapore hanggang sa yan bagay na siguro dapat sinisinop ng ating pamahalaan sapagkat pero may hold departure order ba si Atong Ang? Kasi may mga kaso, di ba? May kaso na siya I think so.
'di ba? But whether may whole departure order yan, the mere fact na sinabi ng Na ng walang BI, record, oo. na walang record ng lumabas, at sasabihin ngayon na lumabas, saan yan dumaan? At kung yan ay dumaan backdoor, hindi naman yan, of course, makakalabas backdoor ng naglakad o naglangoy. Definitely may mga umayos diyan. Again, di umano lang po ito na pag-uusapan. Hindi pa po kumpirmado kung nakalabas na nga po ng bansa si Charlie Atong Ang. Mismong ang pamahalaan, mga otoridad, hindi pa nila nakukumpirma yan, di ba? Yan ay kahinaan ng ating bansa sa usapin ng seguridad at katarungan, partner. Kung yan ay palagi nangyayari at wala tayo hindi natin mariresolve yan, walang aasahang hustisya ang mga maliliit na ang nakaargabyado ay malalaking tao. May pera, may kapangyarihan at may impluwensya. Kayang-kaya nilang lumabas pala through our backdoor. Yung pag sinabing backdoor, yung atin hindi ho sa pangapantalan. Hindi yun yung official natatatakan yung pasaporte mo, di ba? So hanapin kung sino, kung talagang mga nakalabas yan, at kahit pa yung mga unang nakalabas, yung unang nakatakas, yung unang nakawala, nakalipat ng ibang bansa na may kaso sa Pilipinas, paano nakalabas yan? Panagutin yung mga yun dapat. At ito, kung totoo ito, palagay ko naman napakasama kung walang mananagot sa mga yan. Pero in fairness naalala mo, pinag-uusapan din natin si dating DPWH Secretary Bonoan. Bumalik siya ng bansa. Mukhang nasagad lang yung, kumbaga, yung length of stay ng kanyang visa. Ayan. So, humaharap na po siya sa mga issue. Ayan, tungkol po sa Ghost Flood Control Projects. At alam niyo, Secretary Bonoan, binanggit ko na rin naman ito kahapon patungkol partner kay Saldi. Kung Secretary Bonoan, di ko kayo pinangungunahan. Lalo hindi ko naman po kayo personal na kamag-anak o kaibigan. Ano po, ang tanging naalala ko lang na interview namin kayo. At kayo ay para na rin naming tatay. O, siguro para na rin lolo for some, partner. May edad na po kayo aminin na natin sa hindi, Secretary, nasa huling pahina na kayo ng inyong mga libro. Nasa huling mga tangkay na ng dahon at ayaw mo natin sa hindi, tatanggapin natin yan na maaaring hindi natin inaasahan minsan baka tayo malalagas na rin sa mundong ibabaw na ito. Siguro, Secretary Bonoan, kung nakikinig kayo at nanonood, it's time para po naman kayo ay makagawa ng kabutihan at kung ano man ang inyong... Alam nyo naman sa sarili yun, partner. Alam ninyo, Secretary Bonoan, kung kayo ay tumanggap ng kickback. Alam din ninyo sa inyong sarili kung kayo ay nakipagsabwata, nakipagkontsabahan sa mga iba pang pinuno ng gobyerno, kay congressman, kay speaker, kay chairman ng Committee on Appropriation, mga tao ninyo sa DPWH or even the president, kung yan ay alam ninyo at talagang sa puso naman ninyo ay nangyari at hindi nyo maitatatwa yan, konsensya ninyo ang magdadala riyan. Sarili ninyo ang inyong hindi matatakasan dyan. Alang-alang Secretary sa mga Pilipino na naghirap ng dahil sa corruption. Baka ho naman once and for all, bago po malagas sa tangkay ng mga dahon ang inyo pong kapalaran sa mundong ibabaw na ito, malinis ninyo ang inyong konsensya at pagkatao sa pamamagitan ng pagsasabi ng katotohanan. Na ito ang nangyari, ito ang mga taong gumamit sa akin, ako'y nakipagsabwatan sa kanila, lahat kami rito ay kumita ng pera, itanggi man nila o hindi, basta ito ang alam kong katotohanan sa puso ko, ito ang nangyari. At para yumao man kayo, yung maiiwan ninyong mga anak dito, ay ipagkakapuri kayo na kayo ay nagsabi ng katotohanan. Hindi kayo nagkubli, hindi kayo natakot. Nilinis ninyo ang inyong pangalan. Dasa sa inyo po ito. Yun naman nung amin maaaring paalala lang kung ituturing nyo kami para na ninyong anak. Secretary Bonoan. May panahon pa.
gawin ninyo yan para mapalaya yung inyong damdamin. Araw-gabi ninyong dinadaya kung halimbawang alam nyo naman sa inyong sarili na kayo nga ay gaya ng sinasabi ni na Secretary ni Senator Ping Lacson, Senator Win Gatchalian, partner, di ba? Lumalabas doon na talagang sinasabi din, under your watch, you were a DPW Secretary. Pinayagan mo yan eh. So the conclusion there May is... accountability kasi. The conclusion there is you also involved in receiving kickbacks. Diba? So, alam nyo sa puso nyo yan, Secretary, napakahirap kalaban yung sa gabing ikay matutulog na binabagabag ka ng iyong konsensya na pinipilit mong itago ang pinipilit mong magsinungaling pero ang damdamin mo'y humihiyaw na palayain mo ako, magsabi ka ng totoo. Lagi kong sinasabi sa inyo, lahat tayo mamamatay. Kinakailangan lamang tayo'y mamatay ng may pakinabang. Balansyado! Amen! Amen! 6:07 na po ng gabi. We'll be back. I'm Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyo. Balansyado! Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Unboxing MX3 tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tips sa pag-aalaga ng bagong Rebond na buhok.
alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa stylecraze.com, sundin ang bili ng parlorista na nag-rebond sa'yo kung kailan mo na ito pwedeng basain. Kadalasan, dito papayuhan kang maghintay muna ng 72 hours or 3 araw. Sinasabi rin na iwasan ang pagtatali ng buhok o kaya na may paglalagay nito sa iyong bandang tenga. Gayon din ang paggamit ng hairpins dahil mag-iiwan lamang ito ng marka sa iyong buhok. Kapag ihihiga naman ang iyong newly rebonded hair ay siguruhin diretso itong nakalapat sa higaan. Huwag din daw munang magpapakulay ng buhok upang humupa ang mga kemikal na inilagay dito. At pangalagaan ang iyong buhok sa tulong ng mga tamang produkto para rito. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Abangan this Saturday. Hi, I'm Kain, and you're watching Sinjo. Balik ka ng kilig sa Stunning Together fan meeting in Manila ng K-pop star na si Kangin. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Mahal ko kayo! Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MM Pala partner tayong nais ding ituwid sapagkat yung ating mahal na gobernadora sa Quezon ay tila pilit hong sinisiraan ang aga-aga pa. Layo pa naman ng halalan mukhang kinukulapulan na po ng iba't ibang putik at isyo ang kanilang pamilya, lalo na po si Governor at ang kanyang buting asawang si R.D. Ronel Tan, partner. Sapagkat naalala mo yung pinag-uusapan nating multi-specialty hospital sa Tayabas City. Tapos na ba yun? Ganito ang Parang kwento. hindi pa, no? Ito kasi ang kwento niyan para lamang humalinaw. Yun hong multi-specialty hospital sa Tayabas ay nag-ugat
sa isang panukalang batas na napagtibay, Republic Act 11702, kung di ako nagkakamali, na ang title po nito, para lamang po malinaw sa atin, lalo na sa mga taga-Quezon, mga kababayan ko dyan sa lalawigan ng Quezon, ituwid po natin itong mga paninirang ito. At ganito po ito, yung Republic Act na nagbigay po ng kapangyarihan para magkaroon po ng Southern Luzon Multi-Specialty Hospital Medical Center sa Tayabas City, ito ho ay panukalang batas, partner, ni Governor Helen Tan nung siya congressman pa. Siya ang main author nito sa Kongreso. Sa Kongreso niya ipinanukala ito hanggang sa maging Republic Acts 11702 na napagtibay noong April 2022. Na ang layunin nito ay magtayo po ng Southern Luzon Multi-Specialty Hospital Medical Center sa Tayabas, kung saan magkakaroon doon ng hospital partner na mayroon doong manggagamot na parang heart center, kasi nga multi-specialty. Yeah. So malaki siyang ospital. Parang dadalhin mo doon yung NKTI, PGH. Yung ospital na yon, although si Governor ang nagpanukala, ang magtatayo noon ay ang Department of Health at DPWH. So pondo din na galing sa DOH. National Government ang magpopondo nito sa pamamagitan ng tinatawag na multi-year contract o project. Ito na naman tayo sa multi-year Ibig sabihin ng multi-year contract, partner, kung halimbawang kagaya nun, magtatayo ka nga ng ospital, ang target mo halimbawa ay 5 taon, kada taon, poponduhan mo yon mula sa General Appropriations Act. So kung nagpondo ka ng 1 milyon ngayong taong 2025, uubusin mo yon hanggang sa maipatayo mo kung anong kaya nung and then sa susunod na sa taon, susunod na lalagyan mo uli yon. Yes, kasi multi-year nga. Yes, hanggang sa matapos. Ngayon, pag halimbawang nagastos mo na yung para sa taong yon, talagang makikita mo lang doon kung ano yung nakatirik, kung ano yung nakatayo. Kung ano yung inabot ng budget. Kung ano yung napagkasyahan ng budget na for that year. Yes. So kaya lalabas na hindi pa siya tapos. Yes. Kasi mag-iintay pa nga ng another year for another budget and so on and so forth. Pero sa papel kasi lalabas na tapos yun, tapos na siya for that particular year. Yes. For that particular year. Kasi mino-monitor at ino-audit, nire-report din naman yan na complete na ito. Complete na yung budget. Na-utilize na yung 1-year budget. Pero hindi pa complete yung the entire project. Kaya pag may pumunta, makikita mo, bakit poste lang? Bakit bubong lang? Yun nga ho. Kasi nga ho, multi-year project. At yan po sa ilalim po ng pamamahala at implementasyon ng national government. Walang kinalaman dyan ang gobernadora, walang kinalaman ng local government ng Quezon. Ang kinalaman lang dyan ni Governor Helen, siya ho ang nag-akda ng batas na pinagbatayan para magkaroon yan. Sa kagustuhan niya na yung Quezon ay mayroong ospital na makakatutulong sa taga Bicol, Batangas, Laguna, Marinduque, Romblon, dahil sentro ang Quezon strategic. Hindi kung naroon yan, yung mga taga binabanggit nating lugar, hindi na pupunta ng Maynila para magpagamot. So wala pong kinalaman dyan, para lang malinaw. At kung yan man ay nakikitang hindi pa tapos, Bakit? Ano bang sinasabi tungkol doon? May lumabas kasi na parang kinikriticize si Gov dahil pinalalabas na si Gov ay winaldas yung budget. Ganun ang gustong ikuan. Yun ang gustong i-implicate. Tingnan mo. Kasi hindi pa tapos. Ubus na ang pera, ghost yung project. Wala pang naipapatayo si Gov. Hindi ho yun. Walang kinalaman ng gobernador doon. Siya lang ho ang may akda ng batas, pero yung pagpapagawa, paglalabas ng pondo, pagpapatupad, it's a national government. Hindi ho tinatakasan ni Gob yan sapagkat pinapalo up niya nga ho sa
sa national Knowing government. Gov, sa tagal na nakakausap natin siya dito, makulit si Gov pagdating sa ganyan. Oo. Siya mismo nag-i-initiate kasi na pina-follow up niya. So para lang kasi may sigurado hong yan gagamitin ng mga kalaban sa politika ng mga tane diyan sa Quezon at sasabihin si yung mag-asawa involved din sa mga ghost project. Hindi ho, kahit si RD Rinaltan wala mga ghost project. Ra-ride sila sa issue ng ghost flood control project. And we can vouch for their integrity. Kilala ko ho yan. At ang munti kong pangalan, sinabi ko na itinataya ko po sa pamilyang ito. Sila po yung mabubuting tao. Galaki sa hirap at subaybay natin po ang kanilang pamilya. Hanggang ngayon, maski yung personal na pondo po nila ay kanila pang naitutulong sa tao. Okay? So, clear? Loud and clear po yan, mga kababayan sa Quezon. Kilala na naman natin kung sinong naninira sa kanila. But, hayaan nyo pagkaisang araw, pag-uhuntahan din natin. Sabi nga sa atin sa Quezon, yung mga ganyang naninira ay magpakapula-pula man ang saga, maitim din ang kabila. Balansyado! Samantala, dumako na tayo sa ating mga report. Panibagong mga kaso laban kay BP Sara, hindi daw napag-uusapan sa Malacanang. Balita mula kay Letner Sisolet. Dumistansya ang Malacanang sa panibagong mga kaso na inihain laban kay Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. Sa press briefing, sinabi ni Palas Press Officer Claire Castro na hindi na pag-uusapan sa palasyo ang tungkol dito. Pero ayon kay Castro, tiwala naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kakayahan ng Ombudsman. Naninindigan niya ang Pangulo para sa katotohanan, kaya kung may ebidensya sa sinumang inaakusahan ng katiwalian, ay dapat maimbestigahan para mapanagot ang dapat managot. Kahapon ay nagsampa ng kasong plunder, malversation at graft si dating Senador Antonio Trillanes IV at civil society group na The Silent Majority laban kay VP Sara. Ito si Letner Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Let Narciso. Samantalang mga panukalang batas tungkol sa Anti-Political Dynasty Bill, sisimulan ng talakayin ng komite sa Kamara. RH12 Milky Rigunan, ibalita mayanman ang Milky. Sisimulan na ng komite sa Kamara ang pagtalakay sa mga panukalang batas tungkol sa anti-political dynasty. Ito ang kinumpirma ni House Assistant Majority Leader Sia Alonto Adjong, Chairman ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Ayon kay Adjong, sa January 27, nakaschedule ang unang hearing kung saan 14 na panukalang batas tungkol sa anti-dynasty ang naisumite sa komite. Paliwanag ni Adjong na antala ang hearing matapos iurong din ang legislative calendar para bigyang daan ang pagtalakay at ratification ng 2026 national budget. Una rito, kinumpirma ni House Majority Leader Sandro Marcos na isang anti-political bill sa mga panukala ng administrasyon na tututukan ng Kamara sa pagbabalik sesyon sa Lunes, January 26. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Milky. Samantala, Candaba, Pampanga Mayor Rene Manglaki sinuspinde ng Sandigan Bayan dahil sa 900 million Malampaya Funds Scam. Val Gonzales, Val. Henry, pinatawan ng Sandigan Bayan ang 70 araw na preventive suspension si Candaba, Pampanga Mayor Rene Manglaki kaugnay ng kinakarap nitong graft at malversation charges na nag-ugat sa 700 milyong pisong Malampaya Funds Scam. Sa 6 na pahinang resolusyon na may petsang January 19, ipinagutos ng Special Third Division ng Anti-Graft Court kay Manglaki na ihinto ang kanyang pagpapatupad ng opisyal na tungkulin. Inatasan na rin ng Sandigan Bayan ang kalihim ng Department of the Interior and Local Government o kanyang kinatawan na ipatupad ang suspension sa loob ng 5 araw mula sa pagkakatanggap ng resolusyon. Matatandang si Manglaki ay isa sa kapwa akusado ni dating Budget Secretary Rolando Daya Jr. at dating Agrarian Reform Secretary na Sir Pangandaman sa kaso ng anomalya na may kinalaman sa Malampaya Funds na para sana sa mga biktima ng pagbaha sa Luzon noong 2009 at napunta sa Ghost Livelihood Project. Batay sa inihaying kaso ng prosekusyon noong 2017, si Manglaki ay tumanggap umano ng komisyon mula kay Janet Lim Napoles sa ngalan ni Pangandaman. Itong si Manglaki ay muling nahalal na alkalde ng Candaba nitong nakalipas na eleksyon. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas.
Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Val Gonzalez. Samantala, bantag nananatili sa Cordillera ayon kay Secretary Remulla. RH52 Edniel Parosa. Ibalita mo yan, Edniel. Iginiit ni Interior Secretary John Vic Remulla na naranatili sa Cordillera Region si dating Corrections Chief Gerald Bantag. Inulit ni Remulla ang impormasyon sa Campo Crame kahit inalmahan na ito ng mga lokal sa Kalinga. Ayon sa kalihim, naranatiling hamon sa Philippine National Police ang pagdampot kay Bantag dahil sa terrain structure ng rehiyon. Hindi rin umano umuubra ang drone kaya dapat live ang kanilang assets, bagay na mahirap din anang opisyal dahil sa akusasyong nagpoprotektahan ng mga tribo. Ginawa ni Remulla ang payag sa kabila ng pagkondina na ng ilang lokal at netizens sa nila ay tila pahiwatig ng DLG maging ng kasalukuyang liderato ng Bucor na marahas ang kanilang grupo. Akusado si Bantag sa pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid noong pang taong 2023. Ako naman si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Angel. Samantala, mabilis na report. Sunog sa residential area sa Balinta, Valenzuela, Apolado na noche kakas noche. Kuya Henry at Miss Kay, nakuna na itong sunog na sumiklab dito sa Maya F de la Cruz Street, Balinta, lungsod ng Valenzuela. For 29 ng hapon nang ideklarang fire out ng Valenzuela City Bureau of Fire Protection residential area ang nasunog na bahay na yari sa light materials na itala sa ikalawang alarmang sunog na nagsimula mag alas 4 ng hapon. Inalam pa kung ilang pamilyang nawala ng tirahan maging ang halaga ng napinsalang ari-arian. Sinasabing walang tao sa loob ng bahay nang mangyari ang sunog. Ay 27 na chika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Noche Kaka. Samantala, bayan ng Datu Blas, Insuat, papalitan ng pangalang West UP. Ibalita mo yan, RH19, June Dimakutak. June? Manangkaran na Parang Henry, umuusad na ang BTA Parliament Bill 328 itong renaming of Datu Blas Insuat Municipality to West UP, offered by BTA Deputy Speaker Baintan Ampatuan na nasa third and final reading na sa BTA Parliament. Sa impormasyon mula kay BTA Parliament Local Government Committee Chair Attorney Nagib Narimbo, sa ginanap na public hearing nakita niya buo ang suporta ng mamamayan ng Datubla upang mapalitan ang pangalan ng kanilang bayan ng West UP. Sa panayam ng DZRH kay Maguindanao del Norte Vice Governor Datu Marcial Sinsuat na dating mayor ng nasabing bayan, ang renaming ay upang maituwid umano ang mga misconceptions ng public na pag-aari lang ng angkan ng Sinsuat ang naturang munisipyo dahil nakapangalan ito sa kanilang lolo. Ang akbang na ito ng pamilya ni Datu Marcial Sinsuat ay upang may palaganap ang harmony sa pagitan ng tri-people na kinabibilangan ng tribong Tiduray, Muslims at Christians. Sa pahayag naman sa nakaupong alkalde ngayon, inihayag ni Mayor Raida Tumawi Sinsuat, ang hatbang ito ay magbubukas ng oportunidad sa ibang residente na maging future leaders din sa bayan ng West UP. Ang pangalan ng bayan ng Datubla, Sinsuat, Parang Henry, Manangkaran ay hinango sa pangalan ng namayapang former Congressman Datubla T. Sinsuat noong 1950s at nabuo ang bayan noong 2007 bilang pagbibigay galang sa legasiya ng namayapa. Ang katabing bayan ng West UP ay ang North UP at ang South UP na pawang kabilang sa probinsya ng Maguindanao del Norte. Kung mamalapatin nyo, Manangkaran and Henry, katabi ko si dating mayor at ngayon Vice Governor ng Maguindanao del Norte, si Datu Marcial Sinsuat. Mayor, Vice Governor, bakit pinalitan ng pangalan samantala yung iba gusto-gusto nakapangalan sa kanila yung kanilang mga bayan? Magandang gabi kay Henry Uri at kay June, kay Karen yung Oyong. Kami naman po ay inano namin yung konsepto ng ating mga kababayan sa Datubla Sinsuat. Dahil ang bayan ng Datubla is like people. Sila Kristiyano, IP Islander, and then Muslim, Maguindanaon. So, ang tanong, yung bayan ba namin is pwede bang mamuno lang yung isang pamilya na katulad ng Sinsuat? So sabi ko, yung mga maliliit na tao, yung di naman Sinsuat, hindi ba pwedeng mamuno dyan sa ating bayan? Inisip namin, ginawa namin na pinagkasunduan galing sa barangay, munisipyo, gumawa kami ng consultation. So,
majority sa taong bayan ng Datubla na pabor sila ng palitan ng ating bayan sa pangalan ng West UP from Datubla Sinsuat to West UP. At yung Datubla Sinsuat ay nanggaling sa North UP. Na-create siya noong 2006. Kaya ginawang munisipyo. Yan na siya yung Datubla Sinsuat. So, yan, Frank Henry and Karen, ang pamamayag ni Vice Governor Dato Marshall Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Mula sa Cotabato City, RH19, Jun Di Makutat, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jun. Samantala! Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Sumayin nyo na mga balita at talakayan sa balansyado ngayong araw na ito ng Huwebes na ho. Aba, 22 na sa buwan ng Enero, taon 2026. Lagi naming lambing ng aking partner sa inyo ay kung gusto ho nating umalwan, umasenso ang ating buhay magtagumpay, lagi po tayo magdasal, manalangin, manampalataya sa poong may kapal, tumulong sa kapwa, huwag pong magiging mapangapi, at lagi po natin silang gabayan sa abot ng ating makakaya dahil help is well. Tayan po. Salamat po. Si Henry Uri po ito. At ako po si Miss Karen Oyong. Ang tabayaran po ang susunod na programa, Usapang Legal with Attorney Rina Seco. At ang kanyang topic, sasagutin niya itong katanungan na to. Totoo bang nagkakaroon ng karapatan ang taong 5 years nang nakaposisyon sa lupa? Susunod na po yan. Bye! Bye! Balansyado.